Tapos magtataka ka kasi yung nakuha mong babysitter pasaway. O ilang linggo pa lang, resign na agad. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang topic na malaking isipin. Gahanap ng maayos na babysitter. Sino dito ang may trust issue sa kaligtasan ng anak mo? Lalo pat ibang taong mag-aalaga. Mahirap talaga iwanan ng anak sa taong hindi mo kilala. Pagkuha kasi ng babysitter guys, hindi pwedeng trial and error. Kailangan talagang magtanong-tanong tayo sa ibang parents at mag-research tayo sa internet or sa community natin kung sino pinakamagandang kuning babysitter ng anak natin. Hindi kasi ito tungkol lang sa pagtitiwala, kundi tungkol din to sa pagiging maingat at pagiging handa financially. Kasi kailangan natin pasahurin yung tao eh. Hindi ako pwedeng kumuha basta-basta kasi malalagay sa peligro ang anak ko. Sa kabilang banda, kailangan babayad din ako ng sahod niya. Kaya base guys sa experiences ko, pagre-research ko rin at pakikipag-usap sa ibang mga magulang na may mga babysitter specifically, ito ang mga summary ng mga diskarte na pwede nating i-explore. Una, mag-research at magtanong-tanong. Magtanong ka sa mga kaibigan mo, pamilya mo, tsaka sa mga online platforms like Facebook community kung saan ka bilong. Sigurado ako meron diyang babysitter na may sapat na karanasan at may magandang track record na mapipili mo. Pwede ka rin mag-background check sa mga barangay nyo, sa admin office, para malaman yung professional background nung nag-a-apply sa'yo. Pangalawa, magsagawa ka ng interview. Sa interview mo, alamin mo kung paano niya i-handle ang iba't ibang sitwasyon. Magtanong ka rin ng mga sitwasyon kung paano siya magdisiplina ng bata at anong approach niya sa mga bata na nagpapasaway. Pangatlo, magtakda ka ng expectation. Magbigay ka ng mga klarong instruction sa mga gagawin niya. Mula sa pagkain ng anak mo, pagpapatulog, oras ng pagpapatulog, hanggang sa mga house rules ninyo sa bahay. Pangapat, at pinaka-importante sa lahat, mag-establish ka ng communication at gumamit ka ng surveillance tools kung may budget ka. Panatiling open ang linya mo, mommies and daddies. Huwag kang matakot na mag-check at magtanong para maging kampante ka at maging responsable siya. Kung kaya ng budget mo, sabi nga natin, bumili ka ng mga CCTV camera sa loob ng bahay mo, install mo sa sala, kwarto, tsaka sa main door. Pwede dun. Kung wala namang budget at nakatira mga kamag-anak ko within your vicinity, sabihin mo yung kamag-anak mo mag-surprise visit every now and then. Diba? Laking tulong nun. Kaya sa huli guys, ang paghahanap ng tamang babysitter ay magbibigay sa atin ng peace of mind. Mahalaga yan para sa kaligtasan ng mga bata at para sa atin, mentally, hindi tayo nag-worry. Ikaw, mommies and daddies, anong pinaka-epektibong paraan mo para makahanap ng reliable na babysitter? Ang mga worst experiences mo nung nakuha mong babysitter noon? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.